Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, pulis patay sa pamamaril sa Dato Montawal, Maguindanao del Sur. 2 lalaki arestado ng Marines sa pagbibitbit ng ilegal na armas sa Cotabato City. Presensya ng pulis, pinalakas pa ng PNP. Krimen sa Metro Manila bumaba ng 23%. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang pulis matapos pagbabarilin dakong alas 9 ng umaga, May 26 sa bahagi ng Barangay Tunggol, Dato Montawal, Maguindanao del Sur. Ayon sa ulat ng Dato Montawal Municipal Police, kinilala ang biktimang si Patrolman Jomar Calantunga, taga Cabacan, Cotabato. Sinubukan pang itakbo ng mga pulis ang kanilang kabaro sa ospital, subalit idineklara ring dead on arrival. Patuloy naman ang pagtugis ng otoridad sa mga suspect habang inaalam pa ang posibleng motibo sa insidente. Kalaboso ang 2 lalaki matapos makipaghabulan sa mga tauhan ng Philippine Marines sa Cotabato City kagabi, May 25. Ayon sa ulat, nakatanggap ng impormasyon ng Marine Battalion Landing Team 5 o MBLT-5 mula sa isang concerned citizen na may 2 kahina-hinalang lalaki na naglilibot sa bahagi ng Rosario Heights 3 sa nasabing lungsod. Sinubukan itong parahin ng mga Marines, ngunit sa halip na tumigil, pinaharurot nila ang kanilang motorsiklo papalayo. Hinabol ito ng Marines hanggang sa maharang sa isang checkpoint sa Barangay Tamontaka. Nakuha sa kanila ang caliber .45 1911 pistol, magazine at mga bala at kasalukuyang hawak na sila ng pulisya. Pinaigting pa ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang presensya ng pulisya sa Metro Manila sa deployment rollout sa Camp Bagong Diwa ngayong araw ng May 26 bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang 24/7 police visibility. Pinangunahan ni NCRPO Director Major General Anthony Aberin ang aktibidad na dinaluhan din ni DILG Secretary Juan Victor Remulla bilang pagpapakita ng iisang layunin para sa mas ligtas na komunidad. Samantala, iniulat ni Aberin ang pagbaba ng krimen sa rehiyon ng 23.13% mula Nobyembre 2024 hanggang May 2025. Mula 3,368 na kaso noong nakaraang taon, bumaba ito sa 2,580 na. Kabilang sa mga krimeng nabawasan ay murder, rape, theft at robbery. Nanatiling mataas ang crime solution efficiency sa 69.64%. Ani Aberin, patunay ito na kapag may malinaw na direksyon at pagtutulungan, kayang tiyakin ang kapayapaan sa Metro Manila. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uula. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.